Hello, okay, share ko lang ha. Bilang isang nanay kasi siyempre may mga experiences tayo tungkol sa mga anak natin. Yung panganay ko kasi nagwo-work na siya. Actually, sa call center siya nagwo-work. So, every time na umuuwi na siya dito siya nagra-rant. Lahat ng mga stress niya siguro sa work niya dahil US account yung hawak niya. So, mostly, ang hirap nilang intindihin. Tapos maraming mga demand na hindi pwedeng ibigay dahil beyond sa rules ng company, mga ganon. So, nararamdaman ko kung gaano yung stress niya kapagka gano'n na. Kasi, sometime in my life, naging call center agent din ako. So, nag-apply din ako sa mga ganyan. Imaginin mo naman kasi na sa loob ng isang napakalaking room nung time na ako yung nag-apply. Siguro estimate ko less than 100 applicant. Sabay-sabay na pinag-take ng exam. So after nun, paglingon ko, kalahati agad ang nawala. So yung mga natira sa room, yon is accepted yon for next batch ng exam. So nasama ko doon. Say, okay, so next exam. Na matapos, halos hindi na kalahati yung natira. Parang yung kalahati naging ano na lang two-third. Pag hinati mo yung kalahati, naging two-third na lang ang natira. So malaki yung nawala, parang one-third na lang yata kami. So ito na, ikatlong exam uli. Hindi ko na matandaan kung tatlong exam o apat na exam yung ginawa namin. So ito na. Sumunod, konti na lang uli, less than 10 people na lang na nandun at kasama na naman ng mama nyo. Diba? Eto na yung pinakahuling talaga nakaka-excite. Paglingon ko sa paligid, naghihintay pa ako ng tatawagin. 6 na lang pala kami. Imagine, sa kulang-kulang 100 applicant, 6 na lang kaming natira. Di ba? Eto na ngayon. Tapos ang exam kasama yung tungkol sa pag-navigate mo ng internet. At that time, siyempre hindi pa noon yung uso yung, di pa palasak ang internet nung time ko, yung panahunan ko. So, natapos ang exam. Medyo nahirapan ako doon. 3 ang natira sa 6 na last batch. At hindi ako kasama doon. Imagine, 3 ang natira. So, ito na ang eksena. Sabi ko sa anak ko, anak, alam mo ba na napakaraming nangangarap na makapagtrabaho dyan sa industry na pinili mo? Marami ang nangangarap at umaasa na every time na mag-a-apply sila, makakapasa sila. Pero no way, highway by the way. Kasi, dun nga sa sinabi kong experience ko sa halos 100, 3 lang ang matitira. So imagine kung ilang napakalit na percent ang nakakapasa sa ganyang trabaho. So sabi ko sa kanya, anak, napakaswerte mo kasi nandyan ka, nakapasok ka dyan at mahigit 1 year ka na. So alam mo anak, lahat naman ng trabaho mahirap. Walang madaling trabaho, sabi ko sa kanya. Lahat yan mahirap. Kahit sinasabi mong gusto mong lumipas sa ibang department, meron at merong hirap kang mararanasan dyan. Kasi nasa tech siya So sa tech, ang daya nga ng company. Sa tech siya dapat mga technical issues lang ang sinusolve. Pero hindi. Halos lahat sakop ng department na yun. So ganun na nga nangyari. Hindi madaling magtrabaho. Lahat ng trabaho, lahat ng klaseng trabaho, kahit lumipat ka pa, may mahirap at mahirap na trabaho ka pa rin mararanasan dahil hindi ganun kadali ang magtrabaho, hindi madaling kumita ng pera. Ganun, sabi ko sa kanya. Kaya tiyagain mo na lang, at least a part of your life, na i-enjoy mo yan kasi nga IT siya at nagagawa mo yung kung ano na pag-aralan mo. Yun ang sabi ko sa kanya. So, at tayong mga magulang, yun lang naman talaga ang pwede nating i-contribute para sa mga anak natin. Yung paliwanagan sila, bigyan sila ng mga experiences natin, naranasan, para naman ma-encourage silang magpatuloy at huwag basta-basta susuko. Dahil sa panahon ngayon, sa totoo lang, hindi madaling makahanap ng trabaho. Marami nga dyan graduate pero tambay sa bahay, hindi sila makapag-apply, hindi sila matanggap-tanggap.
'di ba? Ang hirap. Sabi ko, "Ano lang anak, go lang at pasasaan, kung hindi mo talaga kaya at hindi ka na masaya sa trabaho mo, hindi naman kita pipilitin na mag-stay kung talagang ayaw mo na. Pero for now, 1 year pa lang naman 'yan, hindi mo pa masasabi kung, ganyan na ba talaga or may pagbabago pa." Okay, sa mga magulang, lagi lang tayong support sa mga anak natin.